natin ay makapangyarihan. Tandaan niyo po lagi yan. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. At binigyan tayo ng iba yung kapangyarihan. At itong ikalawang Kronika, chapter 7, verse 13 to 14, ito po ay patungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang mga salot at mga bagyo. Ito po ay katulong ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi kapag may bagyo, mayroon mga sakuna na dumarating sa ating bayan, nandito nakakatawag ang mga tao sa Diyos. Yan. Kaya sabi niya dito, maaring ipingid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Ito yung matindi. Isang salot kapag pinihit ng Diyos ang ulan at hindi pumatak ang ulan, mamamatay ang lahat ng tao. Mamamatay po ang lahat ng tao. Kaya sabi dito, maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang mga salot. Itong bagyo at saka lahat ng mga sakuna na nangyayari dito sa ating bayan ay ito'y galing sa Diyos at ito'y parusa ng Diyos upang ang lahat ng mga tao ay muling magbalik loob sa ating Panginoon. Hindi mo ba alam na itong mga bagyo ay katulong ito sa pangangaral ng salita ng Diyos? Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, ay ang mga bagyo po ay kasama ito sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At paano natin makapatunayan? Katulad ng mga alagad, sila ay binagyo sa lawa, sila ay tumawag sa ating Diyos. Tulad ng mga sakuna, katulad ni yung kinain ng isda, si Jonas. Katulad ni Jonas. Si Jonas ay pinakain sa isda dahil sa gusto ng Diyos na ipangaral niya ang salita ng Diyos. Kaya itong mga sakunang ito, magpasalamat tayo sapagkat ang mga tao ay muling nakakapag-sambit sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Nasasambit nila, "O Diyos, kami po ay ingatan mo at pagkapalain." Sabi niya dito sa 14, "Ngunit ang aking bayan na ito na aking pinili ay magpakumbaba." Paano ang tao magpapakumbaba kung walang salot? Paano magpapakumbaba ang mga tao kung walang bagyo? Paano magpapakumbaba ang mga tao kung walang landslide? Paano magpapakumbaba ang mga tao kung walang baha? O walang kahirapan? Sabi dito, "Ngunit sa sandaling ang aking bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang mga kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanila ang lupain at katiwasayan at kasaganaan." Dito, ibig sabihin ko, kapag ang tao ay muling nagbalik loob sa Diyos, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, sabi ng Panginoon, ibabalik ko sa kanila ang kapayapaan at ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito yung maganda na dapat malaman natin na ito palang mga bagyong ito, ibig sabihin, proclaiming the gospel of God na ang tao'y makabalik sa Diyos. Bagyo, salot, ito ay minsan lahat ng mga tao, maging sa palengke, sa lahat na narinig ko, ay mayroon silang takot. Nakakatakot ang bagyo. Nakakatakot ang bagyo. Ano ang mangyayari sa kanilang buhay? Kanilang buhay ay para magbalik loob sa Diyos. Diba? Kaya nga nakakatawag ang mga tao sa Panginoon Dahil sa mayroong sakuna na pinadala ang Diyos. Yung palang mga bagyo ay ang Diyos ang may gawa. Para ang tao ay maalala niya muli ang Diyos.
Kaya sabi ng Diyos, kung hindi ko pingit, ipingit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan, anong mangyayari sa iyo? Mamamatay ang lahat ng tao. Kung may mga bagyo na nahirapan ng mga tao, muling tatawag sa Diyos at magbabalik loob sa Diyos. And then, yung pangangaral ng salita ng Diyos, ang bagyo, ay ibig sabihin, mga lindol ay katulong yan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon at pasalamatan sapagkat ang Diyos mismo, ang ibig sabihin nito, na ang kapangyarihan ng Diyos na iba yung kapangyarihan, ito ay nasa atin at pagpapalain niya tayo. Sabi ng Biblia, dito sa Ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14, kung magsisisi kayo, magbabalik loob kayo sa Panginoon, ay diringgin ko kayo at kayo ay pasasaganain kung muli ibabalik ko sa inyo ang kasaganaan at ang kapayapaan. Kaya purihin natin ang Panginoon. Paano ang tao makakapagbalik loob? Kung walang sakuna, kung walang karamdaman, kung walang sakit, ay hindi niya naiisip ang Diyos. Subukan mong magkaroon siya ng matinding karamdaman, tatawagin niya ang Panginoon. Kaya sabi dito ng Panginoon, ngunit sa sandaling ang aking bayang pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang mga kasamaan, diringgin ko sila. Bakit lagi nang kapag ang kondisyon ng Diyos ay magsisi at tumalikod sa kasalanan para makabalik ka sa Diyos? Kasi ang tao, kapag hindi siya tumatalikod sa kasalanan, walang aral na matinding aral na dumating sa kanyang buhay, hindi siya patatawarin ng Diyos.